Pa pa para pa pa para pa tu 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 Heritage. Pumunta kami sa bahay ni Lola Angeline upang malaman ang kanyang mga cultural beliefs at practices na kanyang binabagyo up to this day. Good afternoon po. Hi. Pwede po ba namin kayo ma-interview? Pwede naman. Pasok kayo. Ang pangalan ko po ay si Angeline Bermejo. Nakatira sa Santa Cruz, Manila. Siguro, yung mga unang panahon, sa mga nalalaman ko sa aking, especially my mother, na yung mga sabi-sabi, mga beliefs, but I don't know kung ngayon ay pinapaniwalaan pa yan. Ano po yung mga specific beliefs na po na pinaniniwalaan? As far as I know, yung mga superstitious beliefs like huwag kang magwalis pag gabi, huwag ipapalabas ang mga dumi pag nagwawalis, at saka yung mga marami, tsaka yung mga kailangan pag lumipat ng bahay, kailangan ang unang-una dalhin bigas, asukal, asin for good and prosperity para sa bagong lipat. Kapag po may burol or nag-attend po ng burol, may mga pinaniniwalaan po ba? Meron din na pagkagaling sa burol, wag muna dire-diretso sa bahay-bahay, magpagpag muna sa 7-Eleven. Yan ang mga sabi-sabi, but I don't know ngayon kung pero meron pa rin eh. Pero ang pinaka-favorite na place nila is 7-Eleven. Naniniwala po ba kayo sa mga Filipino mythology creatures katulad po ng aswang, tikbalang, kaya maingkangan? Ay, syempre. Kasi lalo na pag sa province ka nakatira. Kasi before, walang electricity at madilim, mga ganon. At saka mga bahay ay medyo malayo-layo. So, during that time, naniniwala ako sa aswang kasi ayan ang kinukwento sa akin ng mother ko before nung mga maliliit pa kami. Kapag naman po ang di babae may regla or may menstruation, may pinaniniwalaan din po ba kayo? Para sa akin nung ako'y nagkaroon ng first mens, sabi ng mother ko ay tumalon daw ako ng 3 hakbang bago para pagka nagkaroon ng menstruation ay hindi masakit, ay yung masakit ang puson ba? Yung mga ganun. Tumalon talaga ako ng hagdanan, 3 talaga, na baitang. Alam mo naman sa province, ang baitang ay nasa labas, kawayan. Tumalon talaga ako. Tapos hindi ko pa nga nalaman na yung pagtalon ko, meron palang alambre. So yung leeg ko, mukha ko, talagang napakwan talaga sa alambre. So yun ang mga mga sinauna na paniniwala. Pero ngayon yata hindi na kung ano ng mga new generation na. Kapag po may birthdays or may mga celebration, naniniwala po ba kayo sa paghahanda ng pansit? Oo. For good life at saka yung haba ng buhay daw. Na hindi talaga nawawala. Basta mahaba siya. Basta mahaba. Kapag naman po New Year, yung Talon. Opo. Mga beliefs lang yan. Hindi ko lang alam kung totoo yun. Tsaka po yung 12 round fruits. Sabi nila, hindi naman totoo. Parang kuha na lang natin. Parang nasa culture lang natin ng mga ganyan. Pero,
sa mga 12 fruits para magiging maunlad daw ang buhay, nasa tao pa rin yun. Kapag naman po, araw ng patay po, may mga tradisyon po ba? Mayroon din sa province, especially sa province, maraming tradisyon. Kailangan, pag may patay, huwag maglinis, huwag magwalis. Basta huwag maglinis, huwag maglamos. Huwag daw maligo doon sa bahay kung saan nakaburol yung patay ninyo. Yan lang ang mga paniniwala, ha? Yung mga ganon. Naniniwala din po ba kayo pag yung dalawang magkapatid, kakasal po sa Sukob, opo, sa magkasukob. parehong tao? Oo, sabi nila. Pero sa akin, hindi pa naman nangyayari. Yung po, traditional courtship, o yung panliligaw po, na nagagawa niyo ba, or nakakultivate niyo po ba yung ganong pamamaraan? Yung Before, ay maganda ang courtship before. Talagang pumupunta talaga sa bahay ang mga suitors mo. Yun, tsaka i-entertainin mo yun. May mga, kung ano-ano pang mga bit-bit. Yung mga ganun talaga, as in formal talaga na panliligaw. Unlike ngayon, wala na eh. Parang wala nang respeto pag halimbawa, siyempre, nasa social media na. Magpuan lang sa FB, yun na yun. Magkikita na, hanggang sa magligawan na, yun na yun. Pero magandang noon, naligawan talaga. Naniniwala po ba kayo sa nausog? Yes, naniniwala po ako. Kasi, based in my experience, mga anak ko nung maliliit pa, nauusog yun, iyak ng iyak. Tapos, kailangan kilalanin mo kung sino yung parang, kumbaga sa kanya, yung parang napagtripan, yung nakatuwaan, yung mga ganon. Pero marami rin yung delikado rin yun, yung mga ganon. Kasi minsan, nakakamatay din ang usog. Pagka hindi agad na kukuhanan yun, nakakamatay yun. Mga ganon. Ano pong ginagawa niyo kapag may nausig po sa panahon? Naniwala ba kayo sa laway-laway? Yun lang naman ang alam ko eh. Laway dito, laway doon. Yung mga po, hidot. Hilot sa pilay? Opo. Naniniwala din po ba kayo? Oo naman. Kasi pag sa province kasi ganun eh. Pag may lagnat isang bata, bago mo dalhin sa doktor, pahilot mo muna. Mga ganun. Ganyan noong una yun na panahon. Ngayon, sinusunod pa rin yun. Pero may certain case lang talaga na huwag mo naman patagalin pag hinilot na at hindi pa rin gumagaling. Kasi pa ipapadoktor mo na yun. Yung po, pagduduro, yung pagpo-point ng fingers kung saan-saan, naniniwala din po. Ay, disrespectful naman yan. Pag nagduduro ka, parang ganon. Siyempre, kung ayaw mong gawin sa iyo, wag mo rin gawin sa iba. Yung pagmamano po at pagkasabi ng po at opo, sa tingin niyo po, na nagagawa rin po ba siya ng mga henerasyon ngayon, tsaka ng henerasyon ngayon? Eh, pag sa province naman, may kanya-kanyang lingwahe. So, pag sa Bisaya, wala naman po at opo. Sa mga Tagalog lang naman yun. Eh, kung dito ka sa Maynila, mostly Tagalog, po at opo. Yun naman ang tinuturo sa school para sa mga young generation. At saka mga old generation din. Nakasanayan na yun po at opo talaga. As respect. Kahit hindi sila elders, kahit sino, basta pag nakipag-usap, yan ang ginagamit po at saka opo. Is there anything else na you would like to share about sa specific na cultural beliefs and practices ko na community? Ay, wala namang masama kung ating paniniwalaan. Wala naman masama. Kasi yung iba kasi nag-e-exist pa hanggang ngayon. Pero sabi nga nila, may social media na, nakarating ng tao sa buwan, marami ng mga pagbabago. So, yung iba, hindi pinapaniwalaan. But for me, sometimes oo, sometimes hindi rin. It depends. Thank you po sa
pagiging interviewee po namin sa aming show. Maraming salamat po. Yes, you're welcome. Hindi mo na-record. Kamustahin natin si Lolo David na nagmula sa Bacolod, Santa Mesa sa tulong ni Ariana at Blas. Ano naman ang iyong opinyon sa pagmamano at pagsasabi ng po at opo? Yun ang kapag galang na talaga sa matanda yan. Yung pagmamano, humingi ka ng blessing. Yung pagsagot ng opo, kahit na mali siya, mag-opo ka pa rin. Kasi respeto mo yung sa mga may edad sa'yo. Eh. Dapat makinig ka. Puro po, puro opo. Ano ang masasabi mo sa tradisyon tuwing Pasko? Hindi, yung pagpapasko kasi pagbibigayan. Tatanggap ka ng regalo, tatanggap ka rin ng pera. Lahat masarap. Pero pag ikaw nagbigay, naku, ang hirap. Lalo pag wala kang pera. Sorry na lang siya. Di ba? Merry Christmas, Happy New Year. Ganun na lang. Ano naman ang iyong masasabi sa tradisyonal na panliligaw? May puro sa pangmatanda talaga yan ah. Kailangan pa haranahin mo para sumagot lang yung babae. Pero sa panliligaw sa bagong panahon, huwag lang siyang dumikit sa akin. Palay na yun eh. Apat papain. Di ba? No. Ano naman ang iyong masasabi na kapag may nalaglag na kutsara o tinidor ay may darating na bisita? Matagal lang yan. Matagal lang pamahiin na matatanda yan. Na pag nahulugan ka ng kutsara, tinidor, sigurado may darating na kakain sa inyo. Di ba? Ano ang palagay mo sa mga pamahiin tungkol sa kasal? Sa kasal naman, kailangan makaputi kakasal. Kasi ibig sabihin ng nakaputi, hindi pa nagagalaw. Virgin pa siya. Bawal din nakaitim kasi ang itim ginagamit sa buhol. Yung kasal kasi, ano yan, pagharap sa panibagong buhay ng mag-asawa, kailangan nakaputi. Ano ang masasabi mo sa paniniwala o pamahiin na pagkalon tuwing New Year? Para tumangkad. Sabi nila, na pagpatak na alas 12, palitan ng taon, pag tumalon ka, tatangkad ka. Pero sa akin, hindi ako niniwala dun. Lahin natin talaga pandaki. Ano pa mangyari dun? Kahit ano pang talon gawin mo, panda ka pa rin. Fiesta. Sinusunod talaga nila yan. Basketball, yan. Mga bakla, palabas, tuwan-tuwa sila dyan. Pero, kung susundin mo talaga yan, hindi, sa akin, pasensya ako, pero sa Bible talaga ako. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Totoo lang. Hindi mo magsisinungaling. Para sa akin, yung sa community, susundin mo lang sila kung ano nakagawian. Pero hindi ko sila pwede sundin. Ginagalang ko yung respeto yung nila, ginagawa nila po, fiesta, mayroong sa gala, mayroong ano. Pero, bihira na kung sabi nalulod ako sa ribulto nila. Okay lang sa akin. Ngayon, we will ask students kung nababalyo or nagagawa pa ba nila ang mga cultural beliefs at practices nito. At kung ano na rin ang kanilang mga naging cultural beliefs at practices. My name is Miguel Sofia Arborman. Based on mga sinabing cultural beliefs and practices ng mga elders, makukonclude ko lang dun is that marami na akong hindi pinaniniwalaan sa mga sinabi nila. And marami na rin akong hindi napapractice because yun na nga, new generation na. So, may mga bago na tayong pinaniniwalaan, mga bagong pinapractice, ganyan. For me, yung hindi ko talaga pinaniniwalaan sa mga sinabi nilang information is that yung tungkol sa menstruation, yung ipapahid daw yung regla sa mukha, ganyan. I don't believe it because napaka-unhygienic niya and it just doesn't make sense. Ang magiging result lang nun is that magkakaroon ka ng breakouts and all. And isa pa, hindi ko pinaniniwalaan is that yung tuwing celebration ng New Year is yung tatalon daw ng 12 a.m. para tumangkad. Hindi ko rin siya pinaniniwalaan. Isa pa sa mga hindi ko pinaniniwalaan is that yung pag tuwing burol daw, tas pag uwi mo, magpapagpag ka muna. I just don't believe it.
Para naman po sa mga pinaniniwalaan ko sinabi nila about their cultural beliefs and practices is that yung pagsasabi ng mga kabataan ng po. Syempre, nasa kultura na talaga natin yun and it's a way of showing respect. So, dapat hanggang ngayon is ginagawa pa rin siya ng mga kabataan or na kahit sino. And yung isa pang pinaniniwalaan ko sa mga sinabi nila is that yung mga superstitious elements, like mga aswang, mga multo, because I have experienced it already. So, naniniwala ako. And yung kapani-paniwala pa is yung courtship. I really like the traditional courtship in way back days. Kasi I think mas formal and mas nakaka-interest. Dapat pa rin siya ngayon, na-apply pa rin siya sa generation ngayon because napakaganda niyang tradition for me. Isa pa po dun is yung pagsasalo-salo ng buong pamilya tuwing Noche Buena, like New Year, Pasko, mga reunions, like any celebration. Kasi, syempre, nakasanayan na po namin yun ng pamilya ko. So, napapractice ko pa rin po siya hanggang ngayon. So, lahat ng cultural beliefs and practices ng mga sinabi ng mga elders, meron pa rin dapat talaga tayong pinapahalagahan hanggang ngayon. And dapat siyang pausbungin pa rin ngayong henerasyon. Wala namang masamang maniwala sa mga beliefs na to, pero nasa sa iyo yun. And yun na. Good day, I am John Mark, kabuhat sa Ludo. Marami akong mga bagay na pinaniniwalaan at mga bagay na hindi pinaniniwalaan na nabanggit ng mga matatanda na interview na. Unang-una is yung menstruation ng babae na ipapahid mismo dito sa kanyang mukha. Kasi kung pagbabasihan natin ang menstruation ng isang babae, madumi ito at may tendency na mas lalong lumala yung skin condition ng specific na tao na lalagyan nito. Sa mga hindi ko pinaniniwalaan is yung pag may nahulog na utensil, may darating na bisita or tao. Hindi ko siya pinaniniwalaan kasi based on my experience, ang dami ng beses na nakahulog ako ng kutsara and tinidor pero wala namang dumating. Pangatlo sa hindi ko pinaniniwala ang cultural beliefs ay paghahanda ng pansit para humaba ang buhay ng may birth. Hindi ko siya pinaniniwalaan kasi meron akong kilala na mahilig siya sa pansit, lagi niyang hinahanda yung pansit, pero nakaraang buwan lang namatay siya. Para naman sa mga pinaniniwalaan ko na cultural beliefs, unang-una yung panliligaw. Alam naman natin ang panliligaw ay isa na sa mayamang kultura ng bansa natin at dito na-represent kung gaano ka ka-interest sa isang tao at kung gaano ka interesado na makuha yung taong yon. Pangalawa sa mga pinaniniwalaan ko is yung kapag may lamay, magpapagpag ka muna sa isang convenience store. Pinaniniwalaan ko siya kasi simula bata ako, ginagawa na namin yon kapag pumupunta kami sa lamay. Isa pa sa pinaniniwalaan ko is maghahanda ka ng 12 na prutas kapag bagong taon. Pinaniniwalaan ko siya kasi simula bata ako, ginagawa na ng pamilya namin yun. And parang na-experience ko na maraming blessings na dumadating, maraming opportunities na nangyayari sa amin. Isa naman sa mga pinaniniwalaan ko pa is yung pagpopo at opo. Simula pa lang dati, nung bata ko, tinuturo na siya kasi way of showing respect mo siya. Hindi lang sa matatanda, pati sa mga tao na nakakasalamuha. Marami tayong mga paniniwala, tayong mga Pilipino at kailangan nating respetuhin yon whether kung naniniwala ka man o hindi kasi parte na siya ng mayaman na kultura ng bansa natin simula nung sinakop ang ating bansa. My name is Paula C. Oliveira. Sa mga hindi ko pinaniniwalaan, kapag New Year's Eve, punta ka sa ilalim ng lamesa at kakain ka ng 12 nuggets kasi tinaray ko siya and fish na good. And isa rin sa hindi ko pinaniniwalaan is yung kapag first time magkaregla ng sa babae, papayas. Feel kong unhygienic. Nakikita ko sa results ng babae. Hindi siya totoo. Isa pa sa hindi ko pinaniniwalaan is yung kapag New Year, tuwing 12
ng madaling araw. Tatalon ka para tumangkad. Tatalon ka 3 beses para tumangkad. Nagawa ko siya, hindi siya nag-work. Sa mga pinaniniwalaan ko naman is yung panliligaw. Feel ko, isa sa mga proper way na ma-show mo yung love and respect sa taong gusto mo. Isa rin sa mga pinaniniwalaan ko is yung pagpupo at opo. Kasi nakasanay na natin siya and yun yung pag-show natin na respect sa isang tao. Hindi lang sa mga matatanda, kundi sa nakakahalubilo natin. Isa rin sa pinaniniwalaan ko is yung paglalagay ng 12 round every New Year sa lamesa. Kasi nakasanayan na siya ng family ko and ginagawa namin to every year. Kasi ito tayo nagbibigay ng sir. Marami sinabi nila ay pinaniniwalaan ko pa rin katulad sa buhay. Yung dapat hindi po mag-uwi ng pagkain galing sa buhay. Tsaka yung pagpapagpag sa 7-Eleven. Isa pa doon siya yung paghahanda ng pansin. Tsaka 12 round fruits sa New Year's Eve. Kasi wala namang masama kung maghahanda at paniniwala ka. Wala namang mawawala. Tsaka sa pamilya namin, nagagawa pa rin yung pagsasama-sama tuwing may okasyon katulad ng New-Year's Eve tsaka Christmas. Parang yun na lang yung oras or yung time na mag-bonding at magkamustahan sa nangyari sa buong taon. Sa tingin ko sa hindi ng respect yung pagkasabi ng call or pagpumano. Kaya sa tingin ko dapat na nagagawa pa rin natin yun kahit till now sa new generations. Ayun. Hindi ko pinapaniwalaan na pamahiin yung pagputol na kuko paggabi kasi daw malas. Lalo na pag nagkasugat ka daw ng Semana Santa, pwedeng hindi na daw yung gumaling. Tapos yung pag may patay, bawal daw maligo or magwalis kasi daw masama yun or hindi mo ginagalang yung patay. Pinaniniwalaan ko pamahiin is yung pag nagwalis ka, palabas ng pinto, parang tinataboy mo na rin yung swerte. Tsaka yung paglilipat ka ng bahay, kailangan unang mong dadalhin is bigas, asukal at asin. Ang isa pang pinaniniwalaan ko, pag kumuha ka daw ng abuloy sa patay, mamalasing ka sa buhay. Yun ang pinaniniwala ko sa province namin. Ito ang mga paniniwala ko batay sa kasabihan ng mga matatanda. Una, yung pagwawalis sa bahay pag-ating gabi. Kasi dito daw, tinatabi mo daw ang swerte at pinapapasok mo ang mga masasamang espiritu. Pangalawa, pagpagpag galing sa burol. Naniniwala ko dito kasi takot ako sa multo o baka masundan ako nito pag di ako nagpagpag o tumambay sa ibang lugar. Pangatlo, pagtalon sa New Year ng 3 beses. Naniniwala rin ako dito kasi wala namang masama kung tatalon ka ng 3 beses. At wala rin namang mangyayari sa iyong masama. Pang-apat, pagmamano sa matatanda. Nakasanayan na namin ito tuwing may okasyon o kaya family reunion. Ginagawa namin ito bilang respeto sa mga matatanda. Pang-5, pagdikitin ng kutsara at tinidor pagtapos kumain. Dahil ang nasabi sa akin, pagpapasalamat daw to pagtapos kumain. At narito naman ang mga hindi ko pinaniniwalaang kasabihan batay sa mga nasabi sa akin ng mga matatanda. Una, pag natulog ka raw ng basa ang buhok, lalabo raw ang mata mo. Pero hindi ako naniniwala dito kasi lumabo yung mata ko kaka-cellphone at kakanood ng TV. Pangalawa, pag may dumaan na pusang itim sa harap mo ay may mangyayari daw sa'yo na hindi maganda. Hindi rin ako naniniwala dito kasi tuwing lumalabas ako ng bahay ay mas nagiging alerto ako at maingat sa daan. At marami na rin ako nakasalubong na pusang itim at wala naman nangyayaring masama sa akin. Pangatlo, pag may dumaan na ambulansya at may tumawal na aso, ibig sabihin daw mamamatay na sa loob ng kotse. Hindi rin ako naniniwala dito dahil alam ng mga nurse na nasa loob ng ambulansya ang kanilang mga gagawin. At may mga emergency kit din sila para magamit. Pang-apat, huwag daw sisipol paggabi dahil tumatawag ka raw ng ahas.
Para sa akin, ang paniniwala ko, pag sumisipol, mapaumaga man o gabi, dahil may mararamdaman kang hangin na galing sa labas. At ginagawa ito pag nainitan ng isang tao. Panglima, baliktarin daw ang damit pag naliligaw ang isang tao. Sa ngayon, hindi na ako naniniwala dito dahil nagkaroon na tayo ng taxi o mototaxi gaya ng Mobit at Grab. Pwede rin makapag-book kung saan tayo pwede pumunta. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako nga pala si Angelica Empu, 17 taong gulang. Maaari mo bang sabihin yung mga cultural beliefs na pinaniniwalaan? Wala naman po, pero sa mga magulang ko po marami. Tulad na lang ng paggugupit ng kuko sa gabi, ay hindi po magandang gawin mo kasi iikli ang buhay ng magulang mo. At yung pangalawa ay yung pagwawalis tuwing gabi. Masama po yun kasi aalis ang swerte. At I'm Jasmine Ryzen, and ang mga practices na ginagawa namin sa aming tahanan ay ang pagmamano at ang pagsasabi ng po at opo. Ang mga cultural beliefs at practices na ating nakalap sa ating mga matandang nakapanayam ay halos dito hindi na nagagawa ng ating bagong henerasyon. Ngunit may isa pa ring tradisyon na hanggang sa ngayon ay nagagawa pa rin natin. Ito ay ang pagsasalo-salo. Maski piyesta, Pasko, o kaya birthday, nagsasalo-salo tayo. Pinapakita nito ang matibay na relasyon sa ating kapwa. Tandaan na mga paniniwala at practices ng ating mga matanda ay walang mawawala kung gagawin pa rin natin hanggang sa ngayon. Nagprepreserba nito ang kultura natin. Ang kultura natin ng isang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino.